afternoon sa ating lahat. Ngayon po ay ako ay nandito sa San Pedro Memorial sa Bustos, Bulacan, kung saan nakahimlay ang aking magulang at ang mga mahal sa buhay. So makikita ninyo dito, yan po ang mga libingan at kung saan ang mga patay ay nandito at nakahimlay. At makikita natin dito na sari-sari na mga sizes. Kaya hindi natin alam kung kailan tayo kukuhanin o kailan tayo mamamatay physically. So kararating ko lang at sa biyaya ng Panginoon, safe and sound nakarating dito upang matignan at pasyal lang ko ang aking tatay at kahit po dito ay magsalita ako ng magsalita ay hindi po ako maiintindihan ng mga ito dahil ito ay wala ng buhay, sila ay patay na. Pag binuksan mo ang mga ano na ito, puro alabok na. Dahil tayo ay galing sa alabok, kaya sa alabok din tayo uuwi. So sa mga bagay na ito na alam natin na pag tayo namatay, mayroong paghukom. Darating sa atin ang mga kamatayan. Dahil lahat tayo ay makasalanan. For all have sinned and come short of the glory of God. Lagi natin yan babanggit sa salita ng Panginoon. Pero dito, pakikita ko sa inyo ang nakasulat dito sa puntod ng aking mga mahal sa buhay, aking lola. Nakalagay dyan, sa una dyan, yung Philippians 1:21. For me to live is Christ, to die is gain. At dito, makikita natin dito, sa kabila, makikita po natin dito, ang nakalagay dyan sa Romans 14 verse 8, if we live, we live to the Lord. And if we die, we die to the Lord. So then, whether we live or whether we die, we are the Lord. So, yan po ang himlayan. Darating ang panahon na baka tayo malagay din dyan. Dahil alam natin, ang ating buhay ay lamang. Para yung singaw. Ang sinain. Bali set away. Wala ka agad. So, galing ako sa biyahe at thank God sa pag-iingat niya. Nakarating ako na maayos, safe and sound. So, sa simpleng mensahe na masasabi natin sa talata na ating binasa doon, nakasulat salita ng Panginoon from the Bible, ay binibigyan tayo. Kaya nga sabi diyan, mabuhay kay Kristo, ang mamatay Panginoon. So, nais ko lamang na sabihin sa inyo, kahit ako magsalita dito, hindi po ako maiintindihan ng mga nakapaligid sa akin. Kasi puro semento natin, puro nicho. Sama ko rito, puro alabok. Dahil tayo ay galing sa alabok at mauwi din tayo sa alabok. Pero ito, tandaan nyo, ang kamatayan ng tao, physical death, ang ating katawan, yan, at ang ating kaluluwa, hihiwalay sa ating katawan. At maiiwan ang ating physical body. At ito ay ang mga nagyaan sa mga nichong yan. So, yung kaluluwa, soul, ikaw yun, walang kamatayan. Yun nga lang, kung saan pupunta. Maaaring sa langit o sa lupa. November 1 ay ipinagdiriwang o inaalala ng buong mundo na ito'y araw ng mga patay. At tradisyon o anuman nakagasta natin. Pero sa Bible, walang November 1.
Sabihin natin, ang kamatayan dumarating sa ating buhay. At yun nga lang, pagkatapos niyan, meron din destinasyon ang ating kaluluwa. November 1, maraming tao dito. At nung naglakad ako, marami kong nakita ng mga playing card o mga baraha o mga bote na kung ano-ano. Yan ang mga gawain isang libutang ito. Pero, alalahanin natin. Kaya sila nandito dahil para maalala nila yung mga mahal nila sa buhay na nabubuhay pa. Kaya makikita mo dito, puro larawan na lang. Hindi na nga tumatanda kasi nasa larawan na. So, wala na sila sa mundo ito. Pero, yung kaluluwa nila, hindi natin alam kung nasaan. Either sa langit o sa impyerno. Meron nga na kwento. I-share ko nga sa inyo. May isang kwento na mag-aama. At may 3 anak. At yung kanilang ama ay malapit na mamatay, mahina na. At ngayon ay medyo umuulan. Sandali lang, kuhanin ko lang ang helmet ko. Kasi medyo umuulan at nandito lang ako sa tabi ng puntod ng aking mga mahal sa buhay at ang mga kapitbahay. Ayan, marami din na hindi ko kilala. Pero nandiyan ang kanilang mga pangalan nakasulat sa lapida. So, salamat sa pagkakataon ito na pagamat tayo lipat ko lang ang helmet ko. Ito ang kwento ng 3 mag-ama. Ang sabi ng bagamat mamamatay na kanyang ama, ang sabi niya, dumating ang una niyang anak. Maaaring panganay niyang anak, lumapit. Sabi ng ama, anak, mukhang hindi na ako magtatagal. Sabi niya sa kanyang anak, sa muling pagkikita. Dumating ang kanyang pangalawang anak. At yan din sa kanyang sinabi, anak, mahina na ako. At mukhang hindi na rin ako magtatagal. Sa muling pagkikita. Dumating ang kanyang pangatlong anak, na ito yung bunso. Sabi niya, anak, mahina na ako. Mukhang hindi na ako magtatagal. Paalam. So sa talata na binanggit ng ama sa kanilang mga anak, kakaiba ang sinabi niya sa kanyang pangatlong anak. At ang sabi niya, paalam. Sa ating buhay, malamang kaya natin na sabihin ng Panginoong Jesus sa muling pagkikita. Kung ikaw, tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa iyong buhay at binigyan ka ng regalo by His grace, binigyan ka ng regalo ng tinanggap mo, nagsisi ka, tinanggap mo ang Panginoon Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong kaluluwa, sasabihin sa iyo ng Panginoon, anak, sa muling pagkikita. At kung ikaw ay walang Kristo sa iyong buhay, sabihin sa iyo ng Panginoon, paalam. Kung meron kang buhay na wala hanggan, meron ka ng eternal life na dinimit mo ang Panginoon doon sa mga. At kung ikaw ay wala, doon ka sa impyerno. Doon mo i-spend ang buhay, ang kamatayan mo, ang iyong kaluluwa. Na gusto mo nang mamatay-matay, hindi ka pa rin mamatay-matay. Sabi nila, ang impyerno at ang langit ay nandito sa mundong ito. Mali po. Wala pong sinasabing ganyan sa Bible. Merong kwento sa Bible. May sinabi sa Bible, sa Revelation 21 verse 8 and verse 4. Doon niyo makikita na mayroong impyerno. At ang impyerno yon ay literal.
totoo pong may impyerno. Meron sa Bible na mayroong parable na ang buhay ng mayaman at ang buhay ni Lazarus, yung pulubi. Namatay si Lazarus. Pagdilat ng kanyang mata, nandoon siya sa bosom ni Abraham at inaaliw siya ng mga anghel. At sumunod namatay yung mayaman. At yung mayaman, nung namatay ang mayaman, pagdilat ng kanyang mata, nandoon siya, init na init, nandoon siya sa nag-aalab na impyerno. Ano ang sabi niya? Amang Abraham, pababain mo dito si Lazarus. Parang kanyang dulong daliri sausaw sa tubig at idampi sa aking labig dahil ako'y nag-aalab at init na init dito. Makikita natin doon kung paano naghihirap sa impyerno ang mayaman. Pero ano ang sabi niya Abraham? Ang nandito ay hindi makakaparoon. At ang makaparoon ay hindi makakaparin. Merong unggap na hindi po pwede. Tandaan po natin, merong entrance. Merong entrance ang impyerno, pero walang exit. Tandaan po natin yan, ang mga bagay yan. Kaya, sa ating buhay, dumating man tayo sa kalagayan ng mga nasa loob ng nichong ito. Alamin natin na mayroon tayong kaluluwa na dapat natin ingatan at dapat natin bigyan ng buhay at paniniwala at pagtanggap sa Panginoong Jesus. Kaibigan, o ikaw ay nakikinig. Dahil ang sabi ko, kahit ano sabihin ko sa lugar na ito, wala nang makikinig sa akin dahil puro patay na ito. Pero ikaw na may buhay, maaari mong makiyak ang kaligtasan ng iyong kaluluwa habang may buhay. May isip, may puso, at higit sa lahat, may pang-unawa. Kaya dito, habang tayo nabubuhay, mabuhay para sa Panginoon. Ang namatay ay pakinabang. For me to live is Christ, and to die is gain. Tandaan po natin, sa ating buhay, habang tayo nandirito, bigyan nating halaga ang ating kaluluwa. Kung saan siya pupunta, o kung saan siya mag-i-spend eternal life o eternal death. Tanggapin mo ang iyong Panginoong Jesus sa iyong buhay. At bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Dahil sa silong ng langit, walang ibinigay ang Diyos na sukat ikaligtas ng tao maliban sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. At sino mang sumampalataya sa anak ng Diyos, Ama, ay pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. Kaya po, tayo, ito ang pagkakataon para tanggapin natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Magsisip tayo, talikuran natin ang mga kasalanan, tanggapin ang Panginoong Hesus sa ating buhay kung ano ang kanyang ginawa. Jesus Christ, namatay siya sa krus ng Kalbaryo. At ang dugong natigis sa krus ng Kalbaryo, ang siyang naghugas, ang siyang ginawang kabayaran para tayo ay matubos. Para hindi tayo dumanas ng paghihirap sa impyerno. Dahil sa kanyang ginawa, siya'y inilibing, siya'y namatay, inilibing at 3 araw na buhay na muli para sa ating kaligtasan. Tandaan po natin to. Habang may buhay ang tao, may pag-asa. Tanggapin mo ang Panginoon habang may buhay ka pa. Huwag mo nang hintayin ang kamatayan sa iyong buhay na walang Jesus Christ sa iyong buhay. Sasabihin sa iyo ng Panginoon,
sa muling pagkikita. Anak, sa muling pagkikita. Dahil ikaw na tumanggap sa Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Ikaw ay pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. At ang kaluluwa mo doon sa langit. Kaya sa muling pagkikita, datnan man tayo ng kamatayan physically, ay makikita natin ang Panginoong Hesus. Kasama natin habang hindi tayo daranas ng eternal death. Yung walang katapusang kamatayan. Saan? Sa impyerno. Second death. Hindi na tayo daranas nun. Dahil meron na tayong buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng bugtong na anak ng Diyos Ama na kanyang pinakamamahal, ang Panginoong Hesus. Kaya kaibigan, kapatid, o sino ka man nakapanood at nakapakinig ng video ito, tandaan mo, between you and God, ang siyang nakakaalam. Nasaan ka? Kaibigan, nasaan ka? Ikaw ba ay nandoon sa muling pagkikita o paalam? Tandaan po natin, buhay na walang hanggan at makakamit mo ang pag-ibig ng Diyos sa muling pagkikita. Nawa, pagpalain tayo ng salita ng Diyos sa munting mensahe na pinagkaloob nito. Sa mga bagay na nakikita natin dito, for me, to live is Christ, and to die is gain. Philippians 1:12. Tayo ay mabuhay ng perfect Kristo. Dahil dumating na sa atin ang kamatayan, kapakinabang sa ating buhay. God bless. So, biyahe na po ako. Punta na ako sa buhay ni Tatay. Dahil ngayon, nakita nyo, kaya medyo ko tumayo, ay umaaraw na dahil kanina ay umuulan. Ngayon ay umaaraw na. Okay, bye-bye!